Tonight's topic is all about accountability, scrutiny, and the difficult questions. Kaya bagay na bagay itong susunod nating segment, Ralph. This is Stay Pressed. The war on drugs left thousands of families grieving in silence. And during this period, one priest chose not to look away. Having struggled with addiction himself at a young age, he dedicated his life to helping others heal. He founded the Arnold Janssen Kalinga Foundation, providing food, shelter, education, and most importantly, dignity to homeless communities. He also launched Program Paghilom, supporting widows, orphans, and families affected by the anti-drug war. Ang dami niya na nagawa, pero most of all, pinaalala niya na ang dignidad ay hindi nawawala kahit sa gitna ng karahasan at kamatayan. And despite the threats and the sedition charges during the Duterte administration, hindi siya tumigil sa pagtulong at pagsasalita laban sa extrajudicial killings habang umaalalay sa mga pamilyang naiwan. And for defending human dignity and human rights, our guest became the first Filipino recipient of the Dutch government's Human Rights Tulip Award and the 2025 Ramon Magsaysay Award, where, di ba, nakita natin yung video, naglabas yung guest natin ng isang list of over like 300 names sa mga biktima ng extrajudicial killings ng drug war under his care. Kaya isang karangalan na mapag-guest natin siya dito sa Why Speak. Please join us as we all welcome Father Flavie Villanueva. Salamat. Marami po salamat sa inyong pag-anyaya. Salamat sa pagbibigay ng pagkakataon na makasama po kayo. Lalo na sa ating mga magigiting na panauhin. Father, kilala po kayo not just as a priest, di ba? Kilala rin po kayo as someone deeply involved in helping people affected by violence, poverty, and addiction. So paano po kayo nagsimula sa ganitong mission and advocacy nyo, being a priest? Tulad ng pagpapari ko, kung aking iisipin, parang hindi ko plinano. Hindi ko plinano magpare, hindi ko plinanong gawin yung ginagawa ko ngayon. The SVD, the congregation where I belong, the Society of the Divine Word, they gave me the office, surprisingly, in 2014. That is the Office of Justice, Peace, Integrity of Creation. I had the liberty na dahil walang programa, so naghanap tayo ng programa. At dahil nakatira kami sa Tayuman, sa Santa Cruz, laganap ang mga homeless. So sinubukan kong kilalanin ang kanilang buhay. Kumain na ako katabi nila, namalimos ako katabi nila, nakipagkaibigan ako sa kanila. At doon natin sinimulan yung Kalinga Center, Arnold Janssen Kalinga Center, that provides dignified, systematic, and holistic lives. Pero 2015 yon, 2016, dumating ang isa pang hindi inaasahang bagay, pero hindi lang basta bagay, bangungot. At yun yung sinimulan ng dating presidente na si Duterte na tokhang. At siya ang kubitil, nagnakaw ng libo-libong mga buhay ng ating mga kababayan. Grabe. So, I think it's time to Talk about it. talk about it, to delve deeper into it. Oh. So, Father, how did it actually look like on the ground? Beyond all the headlines, beyond all the social media posts, how did this anti-drug campaign look like when you were there, when you were seeing all these people, Firsthand. meeting all the victims firsthand? Kamusta po yun? It was a nightmare. Iba't ibang hugis ng mamamatay tao na nag-iwan din ng pare-parehong pamamaraan ng pagpatay. Bata, matanda, inosente, madumi. Apat na elemento nakita ko sa isang katawan na tinokhang. Yung merong baril, tsaka may sachet ng shabu. Merong elements of torture. Yung iba ay may handcuff markings. Yung iba ay walang damit. At ang karamihan
ay madudumi ang paa. That means galing sa laylayan ng bayan. But what I would like to highlight is yung hindi maka-Pilipino kasi kakaiba dahil nakikita ko yung paputukin yung ulo, pasabugin yung bungo. Nakita niyo po when it happened? May mga nakita kong utak. Oh my May nakita kong basag. Ano? Tsaka nung hinukay namin, dahil kailangan ng autopsy, dahil kapag hindi hinukay, ay ilalagay sa common graves. Ano? Hindi lahat ng mahirap, hindi lahat ng Pilipino nakakabili ng puntod. Merong iba hindi nakakabili, so they settle for apartment for rent graves. And that expires after 5 years. That's why hinukay natin bago mag-expire. So, going back dun sa mga nakita natin, hindi nakontento, pinatay sa pamamaraan ng pagbabalot ng masking tape. Hindi ko alam kung nakita ng mga kasamahan natin yon, pero ito yung realidad. No? Hindi pa nakontento sa masking tape para patayin, putulin yung hininga. Sabi ko, gustong tanggalin yung ulo. Pag tinanggal mo yung ulo, tinanggal mo yung pagkatao. Parang binura mo yung tao. Yung tao may kwento. Yung kwento nun, kaduktong sa kwento nung hinahatid niya sa eskwela. Kaduktong nung bakit siya gumigising para sa umaga. Yung kwento nung susubuan niyang musmos. So yung kwentong yon na bago. At panghuli, ang para sa akin na malalim na sugat ay hindi pa nakontento sa pagpahid. Dinunawingan pa. Meron ako manakita 1, 2, 3 instances. Drawingan pa ng smiley yung masking tape. May smiley talaga at magpapa-selfie pa. Hindi po ba kayo natakot para sa safety ninyo? Lalo kapag ng gabi, lumalabas po kayo at lumalapit kayo sa mga ganitong eksena? Sa usaping takot, pinilit pa nga akong tanggalin dahil lumalalim na yung pananakot. Kasama na sa bahay, ang aking nanay ay napuwersa ng lisanin at mga ibang bansa dahil nandun na. 3 beses na binabalikan, ini-interview na. So, better get out. So, ako ay dinala din sa isang lugar, pero nung inilabas na yung listahan na announcement, kaya ako tinago dahil ilalabas na yung announcement na ICC na finally, we will look into the crimes that's taking place. Nakita ko doon sa listahan, kung meron 22, 24 pangalan na ginawang case in point, meron doon 9 na pangalan ng ating mga kaibigan. At doon ako mas natakot para sa kanila. So, I wanted to be with our flock. So, mas naging ibabaw yung takot sa kanila. And more importantly, lastly, would be, if you're doing the right thing, Anong katatakot mo? pwede mo isang tabi ang Opo. takot. So what do you say to all those Filipinos who support this and feel like their communities became safer because of these anti-drug campaigns? Totoo naman, meron ako nakitang at nadinig na ganyang pananalita. Yung mga siga, yung mga nagjo-Diyos-Diyosan, tinanggal sila. Ano? Pero, ano ngayon? Ano kaya ngayon ang kalagayan? Wala na ba talaga nagsiga-sigaan? Pangalawa, dapat magandang maunawaan din natin na ang panonokhang ay hindi lang yung pagpaslang na ginagawa ng mga pulis o ng kanilang mga kasabwat. Isa pang uri ng panonokhang ay yung panonokhang ng katotohanan. Pag pinapatay mo ang katotohanan, tokhang din yun eh. Pag pinatay mo ang sobereniya
our sovereignty, panonokhang din yon. When you silence at binastos mo mga kababaihan, panonokhang din yon. So I would like to believe that the mindset, pwede mo rin tokhangin. Kaya ang pakiusap ko sa tuwina, palawakin natin ang ating kamalayan. Let us dig deep in trying to discern kung ano po ang katotohanan. Naalala ko lang din, Father, nung panahon na yan, marami kasi sa atin na-desensitize sa violence, di ba? Kasi gabi-gabi natin nakikita, araw-araw natin nakikita na may mga tokhang incidents. Do they still deserve empathy? Do they still deserve forgiveness? Do they still deserve dignity and redemption? Ako bilang pare at sabihin na kahit hindi ako pare, halimbawa, ako'y Katoliko, lahat ng tao, naniniwala ako ay deserving sa awa, empathy, and second chances. Ngunit, sabi nga, may kondisyon. In the beginning, they have to ask for the kailangan kong hingin ito. At sa paghingi, meron pang tatlo. Kailangan ko, kasi publiko ang ginawa ko na kasalanan, meron ding public apology. Pangalawa, meron ding reparation. How do I repair the damage that I created? Pangatlo, there has to be a constant renewal of heart. So may revelation, may reparation, may renewal. Dapat klaro yun. And I hope they can do that, sincerely. But Father, these three things that you mentioned, are these the three things that you would also say if given the chance na makausap niyo po si Rodrigo Duterte? Ay, hindi. Ano po sabihin niya, siguro, Father? kung dalawa, nung katabi ko na siya, wag ko na sabihin yung gagawin ko sana. Pero, kasi dama ko yung bigat ng mga pamilya eh. Kung meron pamilya na katabi niya, what do you think the family would do to him? Di ba? Kaya, siguro, dalawang bagay lang sasabihin ko sa kanya. Una, magbago ka na. Pangalawa, pagsisihan mo. Maging tapat ka sa iyong pagbabago. Hindi gawa-gawang salita. Madami kang sinira. Siguro yun ang una. Madami kang sinirang buhay. Gusto mo ba magbago? Paano ka magbabago? Let me admit again in public na hindi porket bumoto ka kay Duterte dati, ganun ka na. I would come out in the open and say, binoto ko. At pinagsisisihan ko yung ginawa ko. Pinagsisisihan ko na nag-isa ko sa naglukluk sa kanya. Pero ginagawa ko to kasi gusto kong ipaabot sana yung mensahe sa mga kapatid natin na may tinatawag na pwede magbago. Pwedeng mali man ako noon, you talk about second chances, meron akong pagkakataon, baguhin, ayusin, at mas ayusin pa para sa kinabukasan. Madami sa mga kabataan po ngayon, lalo na sa social media, marami nagvo-voice out, but at the same time, marami rin hong nawawala ng pag-asa. Marami na rin hong parang nagsasabi na ganito naman palagi eh. Hindi na magbabago to eh. Nawala maambag. Walang maaambag na kahit anong salita nila, kahit anong voice out nila sa publiko, sa social media, kahit pa sa kalye po, Father, wala. How should we move forward without forgetting the stories of everyone that came before, everyone who's affected by every single act of corruption, of the killings, of everything? Paano po tayo makakausad ngayon for the future? Alam ko yung pakiramdam ng mapanghinaan. Yung pakiramdam na tutuloy pa ba ako o hindi. No? Until natutunan ko po yung munting butil ng pag-asa. Natutunan kong magpasalamat kung merong kumukutitap na biyaya. Natuto ako magpasalamat kapag merong little success. And I would like to
encourage the young to recognize that. Please, recognize na huwag natin hanapin yung malalaki muna. Simulan natin sa butil, kutitap, mumog ng pag-asa. Yung pakikinig, yung pagtapik sa kapwa sugatan. Pangalawa, para sa mga kabataan, sinasabi nila na you are the future, No. You are the present. You are not the future. You are the present. And I'll take this opportunity, just as I've had in the past, to apologize sa mga kabataan. To you. Ito yung naipamana namin na lipunan, sugatan, walang katiyakan, hindi alam kung saan papunta, basag-basag. Pero nandiyan kayo eh. So hindi pa tapos. Baka pwede nating pagsamahan, pagtulungan, buuin yung nasirang dangal. Let's restore it to anew. Salamat for that. Sama-sama po tayo doon, Father. Huwag po Sama-sama kayo pa rin po masalala. tayo. I mean, di pa rin tapos ang laban. Nakaka-emosyonal kasi seeing someone like Father Flavi, di ba, na talagang naniniwala sa kabataan, may pag-asa talaga. Yun, naniniwala din ako sa atin. Naniniwala ako sa generation na to. Kaya pagpatuloy sana natin yung laban. We can make a difference. We can claim this present of ours. Kaya maraming salamat po, Father Flavi. Thank you, Father Thank Flavi. you po. Salamat din po. Speaking of kabataan, Aya and River, kamustahin naman natin ang ating mga audience na Waikada ngayon? Maraming emotional dito. Kaming mga Waikada dito sa audiences. No, River? Yes, kaya tanungin na natin ang Waikada natin. Hanap tayo. Yes, hanap ako dito. Mga tumutungo, naiiyak. Sinong may tanong dito? Hello po, Father. So, my question po is about po sa drug war. So, sa tingin nyo po, bakit pa rin po natin kailangan pag-usapan ito ngayon? And ano po yung epekto nito sa kasalukuyang panahon ng bansang Pilipinas po? Ang alam ko po kasi ay kapag may sugat, may paghilom. At isang mahalagang elemento sa paghilom ay katotohanan. Pag pinag-usapan yung katotohanan, ay sa biktima, kapag natanyag, nakita, napanghawakan ng katotohanan, that is partly healing. Alam naman natin sa drug war, ang isang naratibo na pilit nilang inuusad ay nanlaban. Drug addict. Itataya ko ang pagkapari ko, kasama ang aking buhay. Siguro yung kapatid ko, kasama ko na rin, na hindi lahat ng laban. Napaka-kapiranggot ang laban. At hindi lahat, sisiguraduhin ko, drug addict. So if we could come up with this truth, kung ano yung nangyari, yung tunay nangyari, may healing na magaganap. At kapag naganap sa sektor na ito, yung healing, kasama sa mga naniwala at nabudol, I think yung paghilom na yon, hindi lang sa individual, hindi lang sa komunidad, sana madamay na yung bayang sugatan. Powerful. Bayang sugatan. Tayo ngayon ay lumalaban at meron ding question ang ating isang Waikada. Ang question ko, Vice President Sara Duterte expresses her desires for the presidency. Sa tingin niyo po, ano dapat isaalang-alang namin? Should we be concerned? Lagyan natin sa konteksto. Nasa saan at ano ang kalagayan ni Sara Duterte sa ngayon? Meron siyang impeachment. Isa ako sa naghabla sa perjury case. Meron siyang hinaharap na graft and corruption. Ibig sabihin, meron siyang pananagutan. Para sa isang naghahangad ng mas mataas na posisyon, importante harapin ang katotohanan kung nasa sakdal,
humingi siya ng due process, ibinigay sa kanya, at dana niya ito. Dana niya ito. At kapag nadana niya ito, napatunayan niya wala siyang sala, then absuelto. Pero kung napatunayan siya may sala, harapin niya rin dapat ito ng may katapatan at ganon din sa pamilya niya. Sa ngayon, ang sigaw, Sara litisin, Bato arestuhin. And that ends our Stay Pressed conversation for tonight. Muli, maraming salamat po, Father Flavie Villanueva. Pinagdarasal po namin ang inyong seguridad at syempre, sana maging contagious din po ang iyong message of hope and strength sa aming mga kabataan. Maraming salamat ulit, Father.